At kaugnay po sa mga reklamong posible raw kaharapin ni Vice President Sara Duterte matapos ang mga naging pahayag niya laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Makakausap po natin si DOJ Undersecretary Jessie Andres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi and Connie, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Good afternoon. Latest na update kaya sa pagsisilbi po ng supina kay Vice President Sara Duterte? Well, una sa lahat, nais kong liwanagin na hindi dapat maliitin ang pagsasalita ng ating Vice Presidente dahil ng kanyang binitawan yung mga salita at kinumpirma niya na meron talagang ginawang arrangement sa pagpapatay sa ating mahal na Pangulo, ang First Lady at Speaker of the House. At ito po ay kumpirmado na dun sa taong assassin na in-engage niya. It caused a lot of security issues, not only on the President but on national security, because it is coming from a high-ranking official who has influence and has the capability of implementing this. Kaya po importanteng agad-agad na umaksyon ng NBI at lahat po ng law enforcement agencies. Kaya kami ay nag-issue na kaagad ng subpoena para humarap ang Vice Presidente sa NBI para po magbigay ng kanyang statement kung sino po itong sinasabi niyang assassin na kinontrata niya para sa Pangulo, sa First Lady of the House. Okay, pero sa mga pahayag po ng Vice Presidente, naniniwala ho ba kayo na sasabihin niya kung sino ho ang sinasabi niyang kinontrata niya? Gayong sinasabi niya nga taken out of logical context ang kanyang pong mga naging pahayag. Mahirap pong baliwalain yung salita ng Vice Presidente. Lalahanin po natin, October 18, nagkaroon po siya ng press conference. At galit na galit din po siya sa Pangulo. At sinabi niya na sa galit niya, gusto niyang pugutin ang ulo ng Pangulo. At ngayon, ang iba pang dagdag niyang pahayag ay patungo rin sa pagpaplano at pagkukuha ng isang assassin para patayin ng Pangulo. Sobra na pong deklarasyon yan for us na hindi po natin pansinin na security threat. Yung konteksto po niyan ay tama. Dahil siya po ang benepisyaryo kung sakali pong maganap ang pagpatay sa Pangulo. At hindi po natin pwedeng baliwalain ang delikadong banta ng ating Vice Presidente. Okay, doon po sa supina, lilinawin ko lamang po, kasama ho ba doon yung banta rin na ginawa niya kay First Lady at kay House Speaker o kay Pangulong Marcos lamang po ito? Well, the primary mandate of the NBI is to investigate threats on the life of the President. Okay. So ang pangunahin pong iimbestigahan dyan, yun pong pagbabanta sa Pangulo. Pero natural po, isisiyasatin din natin yung ibang bagay na makaka-apekto po doon sa banta rin sa First Lady at kay House Speaker. Okay, bukod po doon sa Martin nabanggit Romualdez. ninyo, sorry po Yusek, bukod po doon sa nabanggit ninyo kanina na pagbabanta sa buhay ng Presidente, meron pa ho bang iba pang paglabag sa batas kaya na iimbestigahan din po dito sa ating bise? Sinasabi nila, unjust vexation. Alam niyo po, whether ordinaryong tao po ang binabantaan o mataas na opisyal, labag po sa batas yan. Meron po tayong revised penal code na nagpaparusa sa grave threat. At kung ang bagay po na yan ay nag-i-inflict po ng revenge or harm on a public official, that is also punishable under sedition. But we're not saying that these are the exact crimes that will be charged. We are still going through the investigation process. May paraan pa ho na magpaliwanagan, mag-imbestiga, at based po dun sa requirements of due process, we will file the appropriate case. It can be even graver than sedition. But we will have to await the completion of the investigation by the NBI, which is also tracking the whereabouts of the supposed assassin. Inaalam po natin kung sino po yan, sino mga kasama niya, at saan po sila matatagpuan. Ginagawa na po ng National Bureau of Investigation yan. Pero may lead na ho ba tayo kung sino yung kayang sinasabi po niya na assassin? Well, the intelligence community is being engaged for this purpose. It is premature for us to say any particular name. Opo. But let it be said that no
stone will be left unturned. All the resources of government will have to be used to protect the president. Halal po ng bayan ito. Hindi po dapat magkaroon ng panganib o banta sa kanyang buhay dahil ang serbisyo po sa bayan ay maaantala kapag meron pong security threat sa ating Pangulo. Okay. Sa ano pong punto ninyo masasabi kaya na may merito po para ituloy na wag nang, o kaya sabihin na natin na ituloy o kaya wag nang ituloy yung reklamo po? Kagaya po ng utos ng ating Secretary of Justice, Jesus Crispin Remulla, sabi niya na kumplituhin ang investigasyon, immobilize ng NBI, kasi po hindi na po kami pumapayag sa DOJ na magsasampa ng mahinang kaso. Ang gusto po namin, meron pong kumpletong ebidensya at malakas ang pagkakataon na makokonvict ang akusado sa korte. Kapag kumpleto na po at solid na ang ebidensya, iyahain po namin ang criminal case sa tamang panahon. Marami pong salamat, DOJ Undersecretary Jessie Andres, para po sa inyo pong oras. Salamat din po. Susubukan po namin kunin naman ang komento ni Vice President Sara Duterte sa mga sinabi po ni Justice Undersecretary Andres.